Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga po sa ating lahat. Lunes, unang araw ng Enero sa bagong taon 2024. Ito po inyong programang Karambola sa DWIZ at inyong kaibigan Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes. Happy New Year! Happy New Year! At Happy New Year sa ating mga kababayan, saan man kayo, sa Pilipinas at sa buong mundo. Maraming OFW ngayon na nakikinig. Daming nakikinig at siyempre tayo'y nagpapasalamat sa kanila. Ang sabi ng World Bank, ang Philippine remittances maaring tumaas to the level of $40 billion in 2023. Last year yan. Siyempre kasama po natin dito sa ating programang Karambola si paring Conrad Banal na hanggang ngayon ay talaga namang tinamaan ng matindi-tindi. Under the weather. Hindi mo na Nagkasabay-sabay na yan. Pagkanta sa choir, pagbanat ng ano ba yung luto ni Chinchin? Binagoong bagnet. Talagang kalyos, kutsinilyo. Happy New Year, Chinchin and Doktora. Happy New Year, Chinchin. Happy New Year, Doktora. Maraming salamat sa inyong masarap na pagkain. At siyempre, kasama natin din dito, at baka nandiyan na mamaya siguro. Nandiyan na, oo. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Whoa! At, alam mo yung si kaibigan natin si Chinchin at Doktora, alam mo, advice ko sa inyo, mag-vlog kayo. Yung vlog na parang mga panlaban na kung paano yung mga niluluto. hindi. Tsaka pwede kayo magkaroon ng parang Nora Dasa. Yun. Di ba? No, O kaya Reggie Aspiras. Kami ang taster. Kami ang taga-tikit. Maraming magagaling na ganyan. Nag-umpisa yan sa ang dami niyan. Pati yung mga lutong Bulacan, mga ganong klase, mayroon. Kompleto sila. Of course, yung mga iba, nag-fusion na. Pero itong sila, Chinchin, saka si Doktora, yung food trace. Traditional. Hearty, with a twist. With a Kasi twist. binagongan, may spice. Oo. Mapaparami ka lang ng kanin. Kailangan mo ng Kailangan kanin. sundan mo ng metformin pagkatapos. Pero I'm sure marami sa ating mga kababayan ang ngayon ay nag-metformin. sa dami ng pagkain na lumabas nitong huling linggo ng Disyembre at yung hanggang kahapon, kagabi. At yung mga iba nga, walang traffic. Kaya ibig sabihin nun, nagtagal sa Walang traffic ako dire-diretso kanina. Yun nga lang medyo smoggy araw. Hanggang ngayon natatanong. Meron pang konting smog dito sa atin. Nakikita natin dito sa ating studio. Mapapanood at mapapakinggan po nyo kami dito sa ating website, www.dwiz882am.com. Pakidownload ang DWIZ app po, DWIZ 882 sa iOS at Android. Mayroon tayong phone. Live din tayo dito sa DWIZ 882 Facebook page. Mayroon tayong hotline, 8470-1750-54 at text line. Yan ang hindi ko na mabasa. 0999-376-6768. Ayan po. Sumama po kayo dito sa ating Karambola. Unang araw ng 2024. Exciting. Exciting. Marami pong inaasahan tayo mangyayari at ang ating mga kababayan, paring Joel, ang sinasabi ng survey ay 96%. 96%. Ayan. Record high, 96% welcoming 2024
with hope. With hope. Ang ganda. Kasama na ako sa 96% yan, bro. Siyempre. Kailangan. Tayo. Oo. Pag, Dahil magtataas ang presyo ng kuryente, tubig, pag ikaw pa naman, dismaya pa dyan, walang mangyari sa buhay mo. Tara na, Kailangan labanan natin to at kailangan natin pagtsagaan at trabahuin at kung kinakailangan pa i-expose. Expose. Yung mga kailangan na ayusin dyan kasi baka naman pwedeng tingnan, i-review ulit ng ating mga opisyalis sa gobyerno yung mga concession agreements, yung mga conditionalities dyan at lahat para ang ating mga kababayan, parin Joel, sa tingin ko lang okay lang magbayad basta maganda serbisyo. Oo, totoo naman yun. Huwag lang masyadong magbabayad ka, tataas ang babayarin mo, tapos asama ng serbisyo. Talagang mawawalan ka ng gana sa ganyan. Basta maganda lang naman ang serbisyo, di ba? Yun naman. Maayos, oo. Tapos, siyempre, gaya ng binanggit ko kanina, parin Joel, ang ating ating mga kababayan na nagtsatsaga, Overseas, nagtatrabaho, at nakikipag-chat. By the way, an estimated 100,000 OFWs ang nandito ngayon sa Pilipinas. Bumalik. Bumalik ba at Bakasyon, parang bonding bakasyon. sa pamilya, mas malaki pa ginagastos nila kaysa sa mga turista. Sigurado. They're bringing back money, pinagagawa ang bahay, yan mga ganun. nagpapatrikula, di ba? Pero ang sasaya nila, may kasama ko si paring Vinson Villena, taga Chicago. Oy. Kasama ang anak niyang hindi niya kamuka, blonde at blue-eyed. Pero mas magandang lalaki si Bennett. Asawa Only pa 12 niya, years old. Hi, Bennett. Oo. So, andito sila ngayon, nag-Maynila, then tumuloy sa Batangas. Kita doon sila nag-New Year. Oo. Ang mga Pilipino, Ang daming ganun. usually, yan, ang mga 15-day vacation, mga iba, ini-extend. After 15 days, baka wala nang bayad yun. Then, yan ang mga kasi- standard contract nila, di ba? Yan yung standard contract 15 days vacation. Yan, ano? Oo. Obey. Hindi, kaya nga yan na sinasabi natin sa ating mga mga kaibigan sa airport. Oo. Lahat ng mga nandyan sa airport na nag-aasikaso dapat sa ating mga pasahero at lahat. Siyempre, binabati natin. Gaya Nabati na binanggit natin isang araw, parang Joel, ang bagong hirang na acting general manager ng Manila International Airport Authority, si parang Eric Ines. Ito'y batikan na talagang airport person from 1986 to the present. Nakare-retire lang niya ay involved siya sa airline industry. Siya ang naging regional manager ng Gulf Air at saka Etihad. Kaya alam niya. Etihad. Etihad, yan po ang airline ng Abu Dhabi. One of the Emirates in Sige. the United Arab More Emirates. power to you, sir. Oo. Maraming Ang daming kailangan ng suporta dyan. ang daming challenges yan. Kauna-unahan na yung sinasabi natin isang linggo pa rin, Joel, yung traffic dyan sa airport. Grabe. Grabe yan. Kaya ayusin dapat yan kasi salat-salat yung mga nandiyan at daming kailangan. Ang dami dumating, dagdag saan yung sinasabi mga 100,000 ang balikbayan at saka mga OFW natin. Maliban pa dyan, ang dami rin yung domestic travelers. Domestic. Ang ganda ng ating domestic travel. Ang dami. Welcome. Ngayon, dami naman. Sabi nga Kasi sa akin. marami nag-extension na talaga ng kanilang kanilang bakasyon. bakasyon Yes. Tayo na lang hindi dahil kailangan magkarambola. Kasi kung hindi, ang mangyayari din sa karambola ngayon, parang rewind. Oo, rewind. Oo. Napanood mo na ba, sir? Hindi pa. Hindi. Wala pa. Actually, may mga kausap ako. Mga hindi nanonood ng Philippine movies to. Oo. Talagang Nagantahan sila. interest. Ang galing ng kanilang reaksyon dito sa recently finished Metro Manila Film Fest. Ang number one talaga yung rewind daw. Yung kay Piolo Pascual at Marian Rivera. Of course. Piolo ba o Piolo. Dingdong? Ay, Dingdong, sorry, Oo. Dingdong Dantes. Dingdong Dantes Dingdong, and Marian Rivera. Then, yung Gombursa, given na. Dahil maraming Pilipinong interested, curious dito sa ating magaling daw. Tumbayan. At Magaling magaling yung daw, director, magaling yung nanalong artista, si Cedric. Ano pala to? Stage Stage, actor. oo. But then, after that, sumunod na itong mga Yung mga paborito. O nga na hindi ko. Alam mo, may masaklap nangyari sa akin. Napanood mo na ba yun? Hindi. Ito, di ba yung
ano yun, yung When I met you in Tokyo. Bahala kong panoorin. Pero gusto kong panoorin niya, may kasama ako yung sinisiko-siko ko dahil na kinikilig ako. Mandakin mo dahil sa kakakarambola natin, busy natin. Pinanood na ng misis ko kasama yung tsahin niya at pamangkin niya. Di wala na. Hindi lang yun. Kinwento pa sa akin yung ending. Nadulas. Ako di wala. ang lungkot. Antayin ko na lang sa Netflix. Ano daw ba ang ending? Huwag na. Baka maghalit sa atin ang mga tao. Pero maganda daw. Sa balita ko, maganda daw. Well, susunod dyan, yung sleeper hit of the year, yung Malyari, horror. Yan si Piolo Pascual. Yan ang Piolo Pascual. Oo, talagang maganda daw, horror. And then finally, itong Firefly, fantasy. Maganda rin daw yung Yan, Firefly. And of course, yung dalawa pang Pekin Badet, yung si Eugene Domingo at si Pokwang. Ayun, napanood ko yun. At saka yung Penduko. Penduko, yan, fantasy rin. Mga fantasy yan. Galing. Sana magtuloy-tuloy yan kasi ito nga yung mga kakwentuhan ko over the weekend, itong bago mag-New Year's Eve. Mga hindi ito nanonood. Mga Netflix babies na bata. Hindi lang yun, yung mga mahilig sila yung lagi kong tinutulugan pag nanonood ako ng sine, mga Avengers, mga Justice League, na maganda sa simula maya-maya. Medyo may nagdadrag na. Hindi, ako mismo, yung edad siguro. Ako na sinisiko-siko ng anak ko, gumising ka dan, sayang yung binayad natin sa sinihan. So, meron akong ganyan na hindi na kaya, mahaba rin yung sining mga to. Meron akong ganyan na kasama dati. Nanood kami ng yung movie version ng Phantom of the Opera. Okay. Anak ng wedding. Hindi ang haba nun. Yan at saka yung Les Miserables, ang hahaba pang istorya. Natutulog. Tulog. Yun ang sabi nangyayari ko, sa akin. manood ka. Ano ba nangyayari? Ganun palagi. Pero when I met you in Tokyo, sana, hindi ko tutulugan sana yun. Pero kinento na ni Maggie. Kwento na antayin ko na lang sa Netflix. Anyway, congratulations. Organizations ng Manila Film Fest. Excellent film fest. Maganda nangyari. At saka yung mga entries. Mabalik lang tayo sa OFW. I was just looking at some statistics. Yes. Well, inaano ng Bangko Sentral. 40 22 billion. lang Well, 36.15, 40 billion. 40 billion. 8.9% of the country's gross domestic product. Is contributed by remittances. Every December of each year, 3.49 billion ang nare-register. Ang laki talaga ng... Alam mo ba, now, you can imagine bakit nagta-traffic, pero still, sabi ko, alam mo ba, ang gandang pang-priming sa economy natin. Alam mo ba, paring Joel, nung panahon na inorganize yan, kasi matagal na tayo nagpapadala ng mga kababayan natin overseas. As a matter of fact, isa sa mga mga naunang nag-voyage nga around the world, Pilipino nga Pati yung mga shipbuilders, Cavite at lahat. Hanggang ngayon nga meron dyan sa Louisiana, balita natin kasi isinama ng mga gumagawa ng barko doon. Dati. May Filipino community dyan. And of course, dyan sa Sulu, yung area na yan, palaging naglalayag yan, tayo. Pero ang of course, yung mga sa Hawaii, sa California, yung ating mga grape pickers, pineapple workers at lahat, Filipino lahat yun, dami. Sa amin lang, sa Ilocos, ang dami ang tawag namin doon, Hawaiano Ang lalaki ng bahay. Pero, ang pinaka-organized na effort dyan, nung panahon ni President FM, at the start, ang daming mga banat sa kanya noon. Ano yung ginagawa mo, slave trade yan, ganito, ganyan, etc. and everything, walang mangyayari, etc. Pero the effort at that time was to provide employment for our workers. At the same time, Parang Joel, for our corporations sana, to get into the world because we are becoming a global, at that time, a global economy. So, ang importante, yung mga korporasyon natin matuto rin ng mga trends overseas at saka technology at lahat. Nauna tayo kaysa sa Korea at lahat. Pagdating sa corporate na overseas work. Okay. Ang ibig sabihin ng corporate na overseas work imbis na magpadala ka lang na isa o dalawa na skilled worker, dadali mo yung korporasyon mismo. At that time, si Manong Joe, speaker, he organized a host of companies bidding and getting work overseas as corporations.
Yung Philsinports, the first Philippine corporation na nakakuha ng kontrata to man the Port of Jeddah. At that time, problema. Yung Philsinports yan. At ang daming na mobilize dito nun. Ang dami natin kasi magagaling na port workers, yung Lustabeco, lahat, etc. After that, as sumunod dun sa Port of Jeddah na yan, was the father of now ICTSI talagang big time na Taipan at lahat si Ricky Rason. Ricky Rason, Pocholo Rason, who was the original also port operator of Manila. Magaling. So we had a host of companies. CDCP made a lot of work. EEI hanggang ngayon marami pa silang workers overseas. DMCI marami ang mga ganyan. Hydro Corporation at lahat. Mga pinapadala natin ito, mga engineers, mga executives, mga law. And we were bidding. I think there is going to be a revival of that pretty soon. And I hope Secretary Dec Go will take a look at this thing because yan ang ating papupuntahan. Kagaya ngayon, a lot of medical workers are going overseas as individuals. Bakit hindi natin kaya na yung ating mismong mga hospital management corporations ang magdala makipagbid? Ano ba, Germany, why are you getting just our nurses, etc.? Why don't you just get our corporation? We will partner with you. In the same manner, dalhin ninyo dito yung bago nyong technology. Right. So parang meron kayong synergy dyan. Technology transfer at lahat, di ba? In terms of management and everything else. As a matter of fact, baka ganyan na mangyari because this coming, in the next few weeks, I understand that Doc, Happy New Year and good luck dyan sa Department of Health, si Dr. Secretary, Dr. Ted Herbosa. I understand yung binabanggit ko sa inyo na pupunta dito yung grupo ng Andhra Pradesh From Medical India. Technology Zone. Oo. Ito, they have a zone, medical zone. Nandun lahat. They're manufacturing equipment, medical equipment. They're also encouraging manufacturers of medicine, etc. to locate in that particular zone. So they're coming over because they would like to offer yung mga talagang first-class medical equipment at 10% of the cost. Pag Galing kinuha yan. mo. Yeah, Galing yan. ang laki niyan. Kasi as we know, dito sa atin sa Pilipinas, again, may kakwentuhan din ako niyan na taga-Canada. Sabi niya, ay gusto namin magretiro dito sa Pilipinas. May mga edad na siya. Yes. Nga lang, inaalala talaga nila yung Healthcare. talaga natin. Yes, healthcare. Magastos ang magpapagamot. Magastos ang gamot. Oh, dito sa Kaya Pilipinas. maganda yung ideya niyan. So, what you're saying is an Indian conglomerate. Yes, company. Actually, it is a state-owned company. A state-owned. Kita mo talaga sa India. Kaya gusto nilang government to government. Ang ganda niyan, government to government. And they're talking to Dr. Right. Secretary Herbosa. Para magse-set up sila ng zone. No? At the same time, initially, they're going to supply on a government-to-government basis equipment na ang payment terms very, very friendly payments. And then, eventually to set up. So, yan ang So, supply muna, what are your requirements now? Kasi i-fill up natin lahat yung mga tinatayo nyo under the Universal Healthcare Program. Nagtatayo kayo ng daming health center, wala namang equipment. Ito na, tutulungan namin kayo kagad. And then Hindi baka hindi magustuhan niya ng mga kasalukuyang big pharmaceutical companies at medical equipment companies na tama-tama nakatay pa sa mga sa ilang powers that be sa Washington, Yes, sa US. Yan lang ang problema diyan, yung lobby. Malaking laban ito, malaking challenge. But it is about time we do our self-reliant program. Ganyan din nangyari sa defense. Dati we were already manufacturing our own M16, lahat, etc. for our armed forces. Bigla nawawala na yun. Pati yung mga ibang mga equipment natin, barko, Navy ships at lahat. Ngayon, we are importing from Indonesia. Hindi nagda-dovetail to sa mga pananaw ng aking paboritong kolumnista na dapat tayong mag-compete Oh, yes. or die. Compete or die. Compete or die. Tama.
Pero yun, that is yun, Self-reliant. madaling sabihan yun, pero ang compete and die means, kailangan you put the necessary infrastructure, Infrastructure, the structure, encouragement, And then whatever. talagang government Oo, support. government Kasi support. without government support, you will never be able to come out with a self-reliant program. When we say self-reliant, hindi naman ibig sabihin, we will close ourselves to the world. Hindi naman ganun eh. Ventures, yun. Yan ang ginawa ng China. Ang China naman dati, wala naman yan eh. Hindi yung tungkol sa technology, but they were able to invite venturers because they had the program. And they had the resources. And they had the main component of that kind of self-reliance program, which is human resource. Tayo Kaya natin. We are already a market by itself. 110 million Filipinos. Malaking market yan, ha? Parin Joel. For anything. Whether it is phones, whether it is gadgets, whether it is food, etc. That is a huge market. And people would like to come in. Instead of just importing directly from others, why don't we do, of course we import, but at the same time, already enhance our industrial base. Well, Yun ang ating sinasabi. pero ang problema, merong mga ilang sa atin, ilang sectors who feel na, bakit natin pahihirapan ang sarili natin magko-compete sa manufacturing? Let us leapfrog into services. Dahil magaling tayo magluto ng hamburger, Yan. tusok-tusok, Ay, nako. vlogger o whatever. Tama, maraming ganon. Because these people are the traders themselves. Yeah. Sila yun eh. Okay lang, wala naman problema yun. But, kagaya niya. Ano services? Di ba? Anong services mo? Kagaya nito, the big example is ganito. Di ba? Sabi ng ating mga mga poultry raisers. Yan. Sabi nila, kaya ho namin supplyan ang McDonald's at saka Jollibee, lahat yan, Inasal, etc. Kasi we already have a very robust industry. Bakit naman pinapayagan natin na mag-import tayo ng chicken parts? etc. Mula sa Iowa o yung mga ganun. Oo. Arkansas. Arkansas. Brazil pa nga. Brazil, ang layo nun. Magaling mag-football yung mga manok doon. Sige, okay. Bakit ganon? Sabi nila, why don't you try and work out? Ang magiging palaging sinasabi ng mga yan, yung mga gumagamit ng mga ganyan, hindi, kasi gusto namin yung mga malulusog, malalaki, para yung pagdating sa Para yan yung mga sugar manufacturers na, hindi pwedeng asukal nyo, kailangan, Class A. Class A, industrial grade sugar. Mag-i-import tayo ng gano'n. Pareho lang yun. Ang ibig sabihin, pwede naman tayo magtayo dito, halimbawa sa sugar, nung pang-purify na ginugusto nyo type A. But tell me one thing lang, Kong John, at okay, while come to think of it, I do pine for the days nung panahon ni dating Presidente Marcos. Nag-identify siya ng 11 basic industries. Yes. And then right there and then from starch, mga greenfield yung marami dun kung hindi marami. Nagsimula from the ground, yung bang, and I'm sure yung challenges nun mas matitindi. But nag-i-import na rin tayo to our needs. Yes. But nakita na we cannot do this habang buhay. Yeah. Bakit naman hindi natin pinagpatuloy? Binanatan siya doon. Meron tayong petrochemical, naalala ko, meron tayong phosphate, fertilizer, lahat, etc. Pati yung ating mining industry. These are forward-reaching strategies, Hindi, binanatan si President. Dahil daw, sabi niya, you are bankrupting, binabangkarote mo ang gobyerno. Kasi magastos ka. Kasi magastos yun. Magastos talaga. You have to spend. Kailan mo gagawin pa yun? Diba? Kaysa sa ngayon, gumagastos tayo katakot-takot at naglo-loan tayo katakot-takot para sa ayuda. Kung itinayo mo ba yan sa manufacturer, baka nakapag-empleyado ka na, marami kang natulungan at yung mga resources mo na available naman sa Pilipinas ay nagamit mo. Kagaya niyan. The biggest example is nickel. We are one of the biggest mining. we are one of the biggest nickel producers in the world. Bakit hindi natin dalhin dito yung processing ng nickel? Maski na ba yung ingots lang para maano namin kaysa sa lupa ang ine-export mo. Di nag-export ka ng semi-processed na product.
Di ba ganun klase? And then eventually, dali mo na sila dito. Indonesia is doing that right now. What President FM did in the 1970s, Indonesia has now come to the realization na hindi po pwedeng puro mga raw materials ang i-export natin. So they banned the export of nickel, yung ano lang, yung lupa. So they said, if you want to go into the nickel industry in Indonesia, nickel mining, okay, but put up your processing plant in 3 years. Oh. In 3 years. In 3 years. Oh. Yan, pwede kayo mag-export, sabi nila. Pero hindi kayo pwede mag-export ng lupa. Di ba, to the rescue ang DTI niyan, ba? Sila Chalex. They will put together, they will ipagdadugtong nila. SRP. Hindi yun, may darating na investor sa, Ayan ang problema doon, yung may darating na investor, samantala. Tayo nga ba? Ito na. Sinasabihan na tayo. Binabasa ko. At least nababasa ko na. Yan, Break na po. Okay. Ang oras po natin, alas 8:31 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Happy New Year sa lahat! Ulit. Ayan. Si paring Conrad Banal ay talagang inaano ho yung kanyang boses. Kailangan ingat po kayo sa ngayong holiday season. Pabalik-balik po yan. Pabalik-balik po yan. At kailangan ayusin natin. At saka, si Atty. Trixie Cruz Angeles, ay inaasahan natin na papasok ngayon, pero baka na ano rin ito sa kainan. Nasobran sa tableya. Pampatunaw. Pampatunaw. By the way, kung Ang sarap ng tableya ni Trixie, ha? Sikwate. Bagay na bagay pang Eid. Dahil mainit-init na tsokolate. By the way, babanggitin ko lang, at sa ating mga taga-subaybay din, na-miss natin nung 30, which was nung Sabado, Rizal Day. So, talagang commemoration lang ng legacy ni Dr. Jose Rizal, national hero natin. Timing dahil pinalabas yung Gomburza na pelikula sa film. Yan yung kanyang diba? Iba yung mga challenges. Execution niya yan, December 30. But here's the thing, ang akin lang, at magandang matandaan si Rizal dahil talaga namang yung nationalism niya talagang shines bright. It lights the way for the nation. Pero itong ating ilang kaibigan na talagang galit na galit sa China. At gusto mahal na mahal ang US yung mga ginamit nila tong sabi ito isa nga sinusulat niya no limitangere el perubisterismo na sinulat ni Rizal in-emphasize yung kahalagahan ng national identity at paglaban para sa kalayaan. Totoo yun. Tapos biglang sabay pihit. Kaya habang Pilipinas ay nagnanavigate sa territorial dispute sa China, ay ang legacy ni Rizal ang gawin nating rallying point para sa national unity. Ang akin naman, look, I don't think si Rizal even thought of a single minute na makipag-away sa kapitbahay at maglagay ng mga bases somewhere dun sa Cagayan at kung saan man. Itong sinasabi niya sa No Limit Tangere, el filtro internal yun. Internal, yung kailangan ang sarili natin. Pasiglahin natin. Mag-explore talaga tayo, yung tingnan natin ang puso natin, and then magmahalan at paglaban natin unity. Hindi niya sinabing, suot tayo ng uniforme, kumuha ng baril, kumuha ng missile, at itutok sa China. Wala sinasabing ganun. As a matter of fact, as far as external relations is concerned, may pagka-pacifist pa nga si Dr. Jose Rizal. Wala siyang binabanggit tungkol sa mga ganon. Ang kanya, mga colonial powers, ayaw natin yan. Ayaw natin na tayo sinasakop ng isang, halimbawa, Spain at that time. Yun ang laban. Now, granted, again, kanina may sinabi kang statistics, 56% ng mga Pilipino sang-ayon sa estratehiya natin sa West Philippine Sea. At nakita natin, mga China naman, talagang tuluyan pa rin may mga barko ron. Pero di ba, may strategy dyan. Meron. At saka meron ibang pwedeng gawin dyan na pwede tayo matuto
sa nangyayari sa Hindi relasyon. tayo pwedeng nagpapakalansing tayo ng espada or something, saber rattling. Sana Hindi matuto tayo din sa ating mga kapitbahay gaya ng Vietnam at saka Indonesia. Bakit hindi sila masyadong nagkakaroon ng iringan sa Amerika? Kasi walang EDCA doon. Wala. Ang Indonesia hindi nagkaroon ng ganyan. Ang Vietnam, wala. The mere idea na maglalagay sila ng EDCA ron is laughable para sa kanila. Wala silang ganon. Bagkos ang kanila hindi, nakikipag-trade po kami. Business partner po namin ito. yan. Kayo, business partner din namin, pero pare-pareho kayo. Tayo At hindi kami nagpapagamit. Yun ang kanila. Yun ang meron ka bang nabalitaan na aside from the fact na nung biglang merong umentrada na some Chinese vessels in the waters of Indonesia, pinalabas ni President Widodo yung kanilang Coast Guard at battleship. So wala. Pero other than that, wala. Vietnam, wala rin. Nag-away nga sila. Kinaaway nila ang China at lahat nung nag-intrude. Kasi hindi nila pinayagan doon na magkaroon ng ganitong programa. Yung para bang basis agreement without the agreement. Parang gano'n. Hindi sila pumapayag sa gano'n. In other words, hindi sila pumapayag na magamit ang kanilang teritoryo para yung isang external force outside of themselves labanan, yung isa ring kalaban. Hindi naman tayo kalaban kasi ng Mabilis na katanungan. Ay, ang Malaysia, Singapore, gaya niyan dati mga under British colonial influence. Vietnam, wala na yung French at US. Tinalo nila yan. But mga yan. Never ko nakita yata itong mga bansang to nakatangan-tangan dun sa laylayan nung bestida nung nilang former colonial masters. Unlike tayo, para bang masyado tayong especially naging gano'n. now, Masyado tayong naging we're so dependent now. I mean, we were discussing kanina yung mga big pharma na kontra dito sa pagdating nung malaking conglomerate ng India na magtatayo ng zone dito. Kasama yan eh. May bulong yan eh. May bulong yan. Lahat yun. May bulong yan doon sa US government. Hindi pa nawawala yung umbilical cord. Ayun. Na ganun pa rin tayo. Wala namang masama na sinasabi natin. Kaya lang, pakawalan nila tayo. Huwag tayong papayag na hanggang ngayon, yung pa rin ang ating raranasin na parity rights, that kind of thing, na para bang tayo, bakit yun na nga sinasabi, kaya... Parity rights. That sounds so 1910. Di ba? Kutsa para talaga na pag-iwanan na tayo ng panahon. Tangan-tangan pa natin yung ganong klaseng pag-iisip. Bakit halimbawa, ito parang Joel, bakit ang mga American companies, halimbawa, pumupunta sa Vietnam. Sila, yung mga malalaki ito, we're not talking about small, medium-scale American companies. No. Malalaking kumpanya itong mga ito. Bakit nandoon sila sa Vietnam, hindi sila pumunta sa Pilipinas? Not because Vietnam is ship sa kanila. Hindi. No. Pumunta sila doon dahil ang Vietnamese government naglagay ng plataforma na conducive to business. Ganun yan. Ganun kasimple lang. Ganun kasimple yan. Hindi naman, yan. Ganyan, sinasabi natin palagi. Hindi basis? Yung walang EDCA ron? Hindi, walang EDCA doon. Ang inaano nila doon, eto, meron kaming programa, kinopya lang nga ng Vietnam yung ating investment incentives program. Ang dinagdag lang nila doon, yung pagkadisiplinado nila, number one, yung kanilang mga utilities, accessible, maayos, at hindi masyadong malalaki ang sinisingil. At saka, nagbigay sila dun sa mga zones ng programa para yung lupa na yan ay magagamit mo lease for a long time. So you can already plan out your program. O ba't sila pumunta doon? Kasi nga ganoon, it is a friendly business environment. And again, this is a challenge to President BBM and of course, his economic managers. And the local governments. Kasi maybe doon sa Vietnam, ang kailangan pagkadisiplina down the line. Yung mga local government hindi pwedeng gumalaw na sariling gimmick. Diskarte nila sarili nilang gimmick at lahat. Hindi, may disiplina. Ito, pupunta dito yung Samsung.
O kaya pupunta dito yung Intel, American company ito, magtatayo dito ng wafer factory para sa mga electronic items. Ang usapan natin, bilisan ninyo pagbibigay ng permits dyan. O kami na mismo magbibigay ng permit dyan kung hindi nyo kaya. Hindi yung 34 signatures, pare. Tama. Yun ang ano. Huwag yung pahirapan. Huwag yung pahirapan Setup nyo yung na mga dyan. setup niyan. Let's get this baby off the ground. Oo. Nandyan na sa inyo. Nakapwesto na. Huwag nyo hingan kagad. Oo. Hindi pa nakatayo. Actually, Ito na, meron ng actually, mga... na-step dun eh. Yan yung mga steps. So, kung kaya natin gawin, yung mga ganon, kasama yung disiplinado, meron din. Hindi natin sinasabing walang corruption dun sa mga areas na yan. Marami rin. Thailand nga meron eh. Pero, yung kanilang mga, dito napapasok, yung kanilang mga big businesses, meaning yung mga conglomerates nila, na homegrown conglomerates, nakikita nila yun at kaya nilang lumaban at gusto nilang lumaban at palakihin din nila yung sarili nila. Yung ginagawa nga natin 11 basic industries, bakit hindi natin isinulong yun? Kasi konting yug-yug lang sa atin, wala na. Nawawalan na tayo. Yung mga conglomerates natin, yung mga business leaders natin, palagi nang ito na, sa gobyerno, etc. and everything, palabigasan nilang gobyerno. Huwag ganun. Lahat na lang tayo, sususo sa gobyerno. Ano mangyayari sa gobyerno natin? Kaya nga, yung gobyerno, kailang palakasin din niya sarili niya. Come to think of it kasi nga, kung magtatayo ka ng ganitong major industry, sagasaan mo yung nag-i-import niyan. Bakit kayong gagawa pa tayo niyan? Kukumpit ka pa sa presyo. Pag-aaralan mo pa yung market forces kung paano makapasok doon. Samantalang ito imilin lang natin. Ipapasok lang natin dito sa Pilipinas. Kagaya niyan, bakit nawala sa atin bigla? At aside from the fact na siyempre yung market nagbago, no? Ba't nawala at hindi natin naayos kaagad yung programa ng shipbuilding? Nandyan na dati yung Hanjin. They were already employing 30,000 workers. In Subic, binagbigyan natin sila at lahat. Anong nangyari? Ano ba, hindi ba natin tinignan na mabuti? Hindi tayo nakialam doon sa kanilang operasyon. Ginawa natin laissez-faire ito. Maski na nagpa-utang din tayo, group of banks dito, one of which is the Land Bank. Kasi wala tayong after some time, para bang yung hilig natin parang Joel. O sige na, ayos na yan ha. O go to another Hindi. Doon sa ibang countries, tuloy-tuloy. Shipbuilding, gusto natin maging shipbuilding capital tayo, or at least we have a modicum of capability as far as shipbuilding is concerned. Sige, ayusin natin. Hanjin, pumunta ka dyan, okay. Pero ito malalaki yung mga barkong ginagawa mo. Pero at the same time, marami rin kami mga shipbuilding yards. Nabotas nga, magaling yan eh. Cebu, magaling din yan eh. Di yun, pagawa na natin dito. Bakit kailangan pa tayo? Ang gagawin natin, alam naman natin pwedeng gawin yan either Hanjin, either sa Nabotas, o kaya sa Cebu, sa Balamban. Bakit tayo kailangan? Tayo gamit natin ito. Sa AFP Modernization Program, ilan ang ginawa dito na barko? Sa Pilipinas. Wala eh. In-import natin sa Korea, yung frigate. Magkano ginastos doon? Nag-import tayo ng several other barko coming from Indonesia, both for the Coast Guard and for the Navy. Kaya naman natin gawin. Ba't hindi natin binigyan ng pagkakataon yung ating shipbuilders? What is the point? Sige nga, pag-modernization tayo. We have a program for modernization. Billion. AFP kagaya na naman ngayon. Yun ang sinasabi ko palagi dito sa ating mga kaibigan na nasa Kongreso. At pati ang executive branch, kay Presidente. Dinagdagan nga natin ng pera yung Coast Guard, WPS for purposes of Navy at lahat dyan. Sa West Philippine Sea. Immediate daw kasi ang ang Okay. effect nun sabi nila. Anong bibili natin doon? Saan natin kukunin yun? I-import natin? Bakit hindi natin gawin dito? Bakit hindi natin kayang gawin yun? Sige nga, anong klaseng, ngayon, sinasabi nila, hindi, kailangan ito kasi, oo nga, kailangan natin. Pwede yan.
immediately. Pero, ang ibig mo sabihin, after that, wawalain mo na yun. Hindi. Yung maintenance niyan, yung spare parts niyan, etc. Para mga walang long-term perspective. Pwede ba yun? Alam mo, kung isipin mo, kung Jonathan, yan nga nakakalungkot Ngayon, tinitwist nila yung konteksto na sinasabi ni Jose Rizal. Oo. Ito yung ibig niya sabihin. Ito yung ibig niya sabihin. Pakasin yung sarili niyo. Okay, meron tayong external and internal threats and business challenges. Itong strategy. Kunin mo yung diba, yung buod. Ano yung problema? Ano yung, hindi yung bibili ka ito immediate kasi ito, mapapadala kagad natin sa Coast Guard, mapapadala kagad sa, hindi yun ano tayo kasi, tayo yung para kang gusto natin fast food, easy way out, yung ganong klase. Kagaya niyan, solar. Sinasabi natin, magre-renewable tayo. We have a program. Okay yan, maganda yan. For renewables. Maganda yan. Okay, nag-i-import tayo ngayon dahil wala pa tayong solar panel factory dito. Okay. 1-2 years mag-import tayo. But this is a long-term program. Let us say it's 15-20 years. It's going to be a continuing program renewable. After 1 or 2 years of importation, sana naman makapagtayo na tayo o kunin natin yung mga pinag-i-importan natin. Sabi, hindi na kami mag-i-import sa inyo. Magtayo kayo dito ng planta. Bakit hindi natin pwedeng gawin yung gano'n? Alam mo, may tawag dyan sa business strategy na yan na based nga sa Roman, bro, yung wala tayong crossing the Rubicon mentality. Di ba sino ba yung sa Roman general na sinunog niya yung mga barko niya? Wala. Hindi na. Bakit? Dahil doon tayo tutuko. Pag hindi natin narating yan, wala tayong babalikan. I think, may mga elements na ginawa dyan si dating Presidente Marcos. Yan lang kanya. Nagtayo ka 11 basic industries. Siguro galit na galit yung mga yung mga American yung mga traders natin na may tie-up sa kung sinong malalaking businessman Amerikano na may bulong sa US State Department at Washington. Pero si President Marcos, sinabi niya, hindi. We need this. This is the legacy na at least ito, hindi na tayo aasa sa iba pa. Ito na. Hindi, it peters out after several administrations. Nawala. After several years. Itong mga sumunod naman, nag-aral din naman sa Wharton, sa Harvard, sa Stanford, kompleto itong mga ito. I'm sure they were also aware of the importance of building your own upstream, downstream, and alam nila yan. Yung mula sa nickel, yung lupa, gawin na natin dito yung bakit natin pwedeng gawin yun? Bakit hindi, di ba? Anong nangyari? Yan palagi natin tanong Tapos ngayon, mumurahin natin ng mga ibang tao, etc. Dahil because of our, para bang, kumbaga, yung walk, ngayon sa Amerika, they are going back. Sabi niya, you have to compensate us for making us slaves. Yung the blacks. Diba? What? Bakit? Affirmative action, yung mga ganyan, which is, meron din sa mga ibang bansang ganon. Ginagawa rin naman natin dito yun. Kaya lang, we should not stop at affirmative action. Move forward na. Move forward na. Kaya nga, that is also our challenge to our leaders, including those in the barn. In the barn. Sige. Sa Mindanao. Medyo maayos-ayos na yung ating sitwasyon. Yes. The secessionist movement is about to end, or we have already come to terms with each other, etc. We have come out with a law providing for autonomy in the Muslim areas. Okay? That's not end there. Aside from the decommissioning, aside from work, what is going to happen after the war is over? Hindi bang gusto natin ma-develop yung areas na yan? Meron bang ginagawa? Meron ba tayong ginawang guidance? Ito magbibigay ang Filipino people, the government, because these are taxes. We are going to give block grant of 70 billion a year for the next 5 years to the BARM para magtayo ng institutions, magtayo ng mga projects, etc., para at the end of 5 years, pwede nang tumayo itong gobyerno nito. What a hell of an opportunity. 70 billion pesos galing po sa atin yan, sa atin. Yung taxes natin yan. Taxes natin yan. Walang problema. We're helping out our southern brothers and sisters. We would like to develop that area. Hanip yung opportunity. What is happening? Ano yun ang gusto natin mangyari ngayon. In the same manner, ganyan din yan
look, paring Joel, ito palagi natin binabanatan na maraming sektor dati. Si Ma'am FL, First Lady Imelda Romualdez Marcos. Nagtayo ka ng cultural center, binanatan siya. Ano yan, that's a waste of resources, etc. We are such a deprived country, wala tayong mga ganito, ganyan, etc. Di ba ginagamit natin hanggang ngayon yan, after so many years, ang cultural center? May natayo ba tayong exactly the same or even better na cultural center which we can use for our purposes? Yan nga, nire-rehabilitate ulit para nakita Kasi ba? wala. Kailangan ayusin natin to. This is our cultural gem. Di ba? At saka, wala tayong... Crown jewel. We have been spending a lot of money. Meron bang bagong cultural center? Wala. Meron bang bagong PICC? Wala. Kung wala yung mga yan, can we come out with a convention center na mag-imbita tayo ng 10,000 na delegates for purposes of convention, making it one of the platforms of our tourist industry? Yung mga ating mga real estate moguls ay nagtatayo ng mga theaters or centers named after one of their sponsors. Pero ang liliit, and you can see that it's really based more on a marketing stand para makapunta sa mall ng mga Mabuti nga tao. nagtayo ng Philippine Arena sa Bukawi. Otherwise, we will only have Araneta isa Center. lang, Yan lang. Pero nagtayo tayo, of course, rehabilitate yung Rizal Memorial Park, Rizal Memorial Coliseum, pero kulang yan. Tapos itong Ultra, itong nandito, University of Life dati, kulang lahat ito. But in other countries, they built bigger, hospitals. Hospitals. Meron bang bagong heart center? Meron bang bagong lung center? Wala. Meron bang bagong kidney center? No, I was mentioning this. Alam mo yung sinabi ko kanina, yung crossing the Rubicon mentality. Well, sabihin mo na lahat kay First Lady o kila yung mga tingin natin ni President Marcos. They had that mentality. Yes. Na po, we do this, we alienate the others na dating investors, so sinong kalaban at but we do this, and this will last for 1,000 years. And it is lasting. It is lasted. It is lasted. But, Yung mga ganong klase. We are going back to the same old thing. O magtayo tayo ng food terminals kasi kailangan natin. This is the same. It's the same strategy that we would like to have. Di ba? Yun ang ibig sabihin ko dito. Kaya, sana, for 2024, we get to take a look at all of these things. And then, pwede ba, iwasan na natin yung paraan na easy going lang. Yung parang fast food ba? Hindi, kailangan natin to kasi ganito yan, etc. Kailangan na natin. It's, yung ating, yung self-satisfaction in a minute. Wala tayong struggle. Wala Hindi, ang hirap na workout yung ganon, parang Joel. Maski ako, yun din sinasabi ko sa aking mga anak. Hindi po pwedeng, give, kayong lahat. Kung gusto niyo magkaroon kayo ng bahay, sige, tutulungan ko kayo. Ito yung pang-una. After that, you have to be on your own. Trabahuin mo yan. Lagyan mo ng refrigerator. Ako pa rin ba yung refrigerator dyan? Huwag naman. Di ba, tinulungan na kita. Mag-ano kayo, bumili kayo ng lote ninyo. Di naman tayo mayaman, pero pinag-aral ko kayo. that in itself. Marami nga dyan na wala nung advantage na yun. Huwag mo sabihin, hanggang ngayon, nakatira ka pa rin sa... Pwede ba yun? Magtatayo ka nga ng bahay, meron ka nga, ako pa rin gagastos para sa refrigerator mo, anak ng kwete. Huwag naman. That's what, yan kayo sinasabi natin tungkol kay Dr. Jose Rizal. Yan. Kaya marami sa ating mga kababayan ng ating overseas workers. And again, we would like to laud them, we would like to wish them all the best, always. Because, kasi sila nagsisikap para mabigyan ng pagkakataon yung kanilang mga pamilya, mga anak. Kaya yung mga anak, sana hindi niyo gagastusin kung saan-saan consumption. At ang isipin natin, kung maari, saan tayo patungo? Tatapusin ko to kasi naghirap yung aking magulang, nasa barko o kaya nasa dito sa Hong Kong o nasa Middle East, naghihirap, alam ko hindi siya nakauwi ngayon, kailangan tapusin ko ito, magiging doktor ako. Yung ganong klase ba? Merong ganon na mentality na maayos at lahat. Ganon din sa farmers. Ito, kailangan kong kasi,
2 hektarya lang kami. Sa susunod siguro, magkakaroon na kami ng ganito, poultry, whatever it is. Yung ganong klase. Merong sikap, struggle. Kasi hindi naman po pwedeng lahat na lang ayuda eh. Right. Diba? Hindi po pwedeng. Ganyan din yung sa ganyan din yung sa jeepney drivers. Ako, naniniwala ko pa rin, Joel, itong mga drivers natin, hindi sa ayaw nila ng modernization. Ang sinasabi lang nila, okay, mag-modernize tayo. Anong paraan natin para mag-modernize? Kasi hindi naman namin kaya on our own. Kaya kailangan ng gobyerno. Ngayon, ang sinasabi ng gobyerno, mag-consolidate kayo. O, sige. Eh, natutuwa daw sila dahil humabol daw sa deadline yung ilang cooperative daw. Di okay. Ng mga jeepney. Okay. Tignan natin. Sana sila. Sana tuloy-tuloy yan. Hindi yung nag-cooperative ka nga, pero itong cooperative na ito, mabubuhay lamang yan dahil continuing ang ayuda ng gobyerno. Hindi. Yung cooperative na yan, ng jeepney drivers, mabubuhay yan kasi sila mismo nagsikap at naitayo nila at naayos nila, tama yung kanilang tinatahak na ruta, tama yung binibigay na regulasyon para sa kanila, tama yung binibigay na funding sa kanila, nababayaran din naman nila. Okay yun. Yun. Sustaining, ika nga. In other words, Sustainable. ang ating mga kababayan sa tingin ko, parin Joel, ano yan eh, may pagmamahal sa sarili, gusto rin, self-respect nga eh. Huwag natin silang gawin Hindi, pride niya, parang mga mendicants, hindi. Gusto nilang magkaroon sila ng Hindi kasi malapit ng 2025, yung mid-year, ang ating mga politiko, Mid-year election. iniisip na nila yan, kung paano matutulungan, kung paano mabibigyan ng multipurpose arena ang Reman Bill Homeowners Association. Ayan. Yan. Mamaya pag-usapan natin yan kasi yan din ang pag-uusapan dapat natin anong paggamit natin sa ating resources, especially yung 2024 budget. Ang oras po Yan. natin, alas 9 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ.